Ay, hindi ako naniniwala na papas sa DPWH, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Bueno. Ang ginagawa niyo yung proyekto, so matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama. Yan ang binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Una-una, saan ka naglalaro? Soler, Okada, Resort World, ano pang mga casino pinaglalaroan mo? Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Na kayo po ay nagka-casino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. Ang totoo, engineer, ayon sa source, 2 to 4 million a month ang pinapatalo mo. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Under oath ka, ha? Yes, Your Honor. Hindi 2 to 4 million a month. Kasi nagbubulol ka kanina, oh. Talagang, Hindi po, Your Honor. kahit ikaw, parang inaamin mo na pinapatalo mo 2 to 4 million. Ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong ibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo,
Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr.